Good morning ladies and gentlemen, welcome to another video. Tingnan nyo po, ang laki na pinagbago natin. Medyo malaki na po tayo mga kaibigan. At namiss ko kayo, namiss nyo po ba ako? Sana ay namiss nyo po ako. Ano po mga kaibigan? Well, may natanggap po tayong message mula sa ating Facebook account. At nagtatanong siya kasi meron daw siyang problema. Gusto niya tumawag sa akin, gusto niya kumakausap. Ang concern po niya mga kaibigan, nagpadala, may fund transfer siya or send money from CIMB papunta po sa PNB. Online banking po yan mga kaibigan. So mula CIMB Bank, yung app po na CIMB, mula CIMB papunta po sa PNB. Ngayon po mga kaibigan, ang concern niya, nakapagpadala siya, successful po yung transfer mula sa CIMB. So may resibo, no? Talagang InstaPay siguro ito. Naging successful. Ang problema nga lang po mga kaibigan, hindi po pumasok sa kanyang depository bank, doon sa recipient bank, sa PNB. So bali galing CIMB yung pera, papunta ng PNB, hindi po nag-appear. So, ngayon, ang concern niya, paano yun, di ba? Paano mangyayari? Sino may cargo nun? Sino may kasalanan? Ganon. Well, sasabihin ng CIMB, successful on their part, no? Successful on their end. Sasabihin naman ng CIMB, ang kausapin natin ay yung recipient bank, no? Yung kung saan pinadala, kung saan ipapadala, supposedly. Malamang sa kanila may problema dahil sasabihin ng CIMB bank, successful sa amin nag-send naman, nag-transfer naman siya. So in short, wala nang pending kay CIMB. Ang may problema ngayon kay PNB Bank, no? Na kailangan, anong problema, bakit hindi pa pumapasok sa kanilang system o baka naka-hold, floating sa kanilang account sa PNB. Ngayon pwedeng sabihin naman ng PNB, wala pa nagre-reflect sa system namin. So walang pending dito, in short, ang mangyayari po niyan mga kaibigan, pwedeng magturuan po sila. Sasabihin ng CIMB, successful on their part, on their end. Sasabihin naman ng PNB, wala naman silang natatanggap o nare-receive na pondo or funds mula sa CIMB. So, ang ma-advise natin kay Jessica, Ma'am Jessica, ang pwede mo pong gawin ay mag-file ng ticket case kay CIMB na bagaman successful ang fund transfer mula CIMB papuntang PNB, hindi naman nare-receive ito ng PNB, no? Tapos, ang sabi ko kay Ma'am Jessica, ang pwede niyang gawin ay tumawag sa PNB bago sila mag-proceed doon. Sabi naman ni Madam, malapit lang sa kanila yung PNB Bank, magandang pumunta na rin daw siya. So ganun po mga kaibigan, no? Ang kinakalungkot lang natin dyan, dumating yung point na pinagpapasapasahan nila tayo. Nangyari kasi sa akin yan mga kaibigan, mula CIMB papunta ng GCash. Pagdating kay GCash, nagreklamo ako kay CIMB kasi walang pumasok sa GCash ko. Sabi ni CIMB, dumating naman daw, na-release naman daw, successful naman daw ang transaction, makipag-coordinate na lang daw ako sa GCash. Tumawag naman ako kay GCash, napakadaming tawag, napakahaba ng waiting period, napakahirap makipag-connect sa kanila. In short, maubos ang pasensya mo kay GCash dahil nga sobrang dami nilang kliyente. So maghihintay ka talaga, dami ng customer, hanggang sa mananawa ka rin kasi parang wala naman nangyayari. Parang alam mo yon, mapapagod ka kakahintay sa update kung ano ba, tuloy pa ba, ano ba, may mangyayari pa ba. So ang nangyayari po sa akin mga kaibigan, bali wala na lang. Lesson learned. Alam niyo po, mula nun mga kaibigan, parang natabangan ako sa CIMB Bank na ayoko na nga dito sa CIMB Bank kasi parang hindi man ako makahanap ng ng assurance, o parang may customer service sila pero hindi mo ma-feel, di ba, na tinutulungan ka nila na maayos yung problema. Sasabihin naman ni GCash, ganun din naman kay GCash, pero nagka-problema ako kay GCash noon regarding sa fund transfer at saka sa mga loan disbursement na hindi pumasok, pero na-action na ni GCash. Kahit na marami siyang customers na maraming tumatawag sa kanya, na-action na ni GCash. Nag-loan ako noon ng G-loan sa GCash, tapos hindi pumasok. Tumawag lang ako sa 2882, nag-chat lang ako noon, nag-file ako ng ticket case kay GCash, naging okay naman. Pero dito kay CIMB, wala. Successful on their part, makipag-coordinate na lang daw ako dun sa recipient bank, no? Sa receiving bank. So sa mga tweet, walang nangyari sa akin. Sasabihin naman ni GCash, walang pumasok sa system nila. In short, wala na ako CIMB Bank, ayoko na sa kanila. Mabuti pa yung GoTime, no? So yun lang, no? Ma'am Jessica, update mo ako kung ano nangyari. Haboy bisita daw siya ngayon sa sa PNB para mag-complain din kung ano nangyari at ano yung pwede niyang gawin. May concern po ba kayo mga kaibigan? Kung meron po kayong katanungan tungkol sa inyong mga bank account, fund transfer, no, pag-usapan po natin yan, mag-comment down below po kayo. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.